Tama po? Sino alam, pinagpala sila ng Diyos? Bakit? Unang-una, kita mo, healthy ka. Walang nararamdaman. Nakakapagtaas ng kamay. Yung paa ay gagalaw. Walang rayuma. Yung balakang, maayos din. Naisasayaw. Yan, hallelujah. Di ba mabuti ang Diyos? Humihinga ng maayos. Exhale, inhale muna tayo. Exhale. Inhale pala muna. Tapos exhale. May sabit ba? Wala. No? Kahapon kausap ko si Nanay Tess, nagpapatato siya sa akin Sabi niya, nahirapan siya nung nakaraan, last week ata yun. Ubo daw siya ng ubo, 30 minutes. Kala niya, uwi na siya kay Lord Pero dahil nga sa umaaten nga siya, nagpapapray, pinagaling siya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. No, mahirap talaga yung may nararamdaman kasi tagka tayo aging na, Madalas ako makinig kay Doc William. Yung mga sakit na nararamdaman ng mga senior, very common na ngayon yan. Mas lalo na yung diabetes, mga kabataan. Iwas-iwas muna sa mga milk tea. Puro matatamis ngayon. At pagka nagka-diabetes tayo, mahirap. No? By the way, hallelujah, by the grace of God, narito tayo for more than 20 years na ako may diabetes. Hallelujah, no? Pero ito tayo, nakakatayo sa biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay? Ang pinag-aaralan natin ay, I'm holding on to you. God's promises. At sabi, tingnan muna natin yung 1 Corinthians 13:11. No? Hallelujah. Are you ready? Yan. 13:11. Nung bata ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip, pangangatwiran ay tulad ng sa bata. O sino dito mukhang bata? Mukha lang. At isip bata. Ngunit ngayon ako'y meron ng sapat na gulang. Diba? Nagmamature ang tao. Kami mga senior na, hallelujah, praise God. No? Mga senior kasi parang gusto na manahimik Hallelujah. Iniwan ko na ang mga ugaling bata. Ganyan din siya spiritual, lumalago. Tandaan natin, gusto ng Lord, lumago ka spiritually. Tama? Para hindi emotionally ang nananaig sa atin. Minsan tayo, pag dumadaan sa problema, emosyon ang nananaig. Kaya tapos na yung karakter natin ay hindi nabibuild up. Kaya ito sinasabi ni Pablo, hinahalin tulad niya yung mga Kristiyano. Nang unang manampalataya, sila yung mga bata. Tama? Sa pananampalataya. Kaya iniinom ng gatas na spiritual, ang salita ng Diyos. Tama? Pakitaas ang kamay na nagbabasa ng salita ng Diyos. Naku, kukunti. Paano yung iba? Alam niyo ba, kasabi ng Bible, kung alam mo dapat mong gawin, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. James 4:17. Dapat pagka-Kristyano ka, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, narinig niyo yung patotoo ni Cheryl, di ba? No? Hallelujah. Matagal siyang nag-a-attend na rin nung una, kasi related sa amin niya si Cheryl. Pero hindi siya nagsiseryoso.
At ganyan na marami sa atin, hindi nagseseryoso. Babalik na ang Panginoon, kapatid. Paano kung maiwan ka? Saan ka dadamputin? Kung gusto natin ng eternal life, seryosohin nyo ang relasyon nyo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagmalasakit sa atin para tayo ay maibalik sa Kanya. Kahapon, ang gaganda ng mga turo na kaka-repress. Although kami mga mangangaral ay pag napapakinggan natin ang salita ng Diyos ay nare-renew tayo. Amen? Kaya nasa ain ninyo yung ang sinabi sa akin ng Lord kahapon, papunta kami rito. Yung ma-experience nyo yung baptism of the Holy Spirit. Diyan kayo magmamatured. Maiwanan na natin yung ugaling bata. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon may mga kagagalit pa, tatagal ng Kristiyano, hindi makalaya. Ugaling bata. Wala na sa mga Kristiyano, pag matagal ka na, wala na yung ganyang ugali. Matutong mga magpatawad. Amen? Amen ba? At mangyayari lamang yun kung tayo ipuspos ng Espiritu Santo. Kaya napakalaga yung baptism of the Holy Spirit. Dahil ang word nga sa kahapon ng mararanasan ninyo, sabi niya, vast experience. Vast, malawak. B-A-S-T. Vast experience, malawak na karanasan pagka kayo na-baptized ng Holy Spirit. Amen. Ibig sabihin, maraming tingnan nyo, yung mga apostol, nung sabi ng Lord, antayin nyo na sa Jerusalem, antayin nyo yung pagbaba ng Espiritu Santo. Pag dumating sa kanila, nagiging patotoo sila. Tama? Hello? Gusto niyo ba maging patotoo sa Panginoon? We need the power and the anointing of the Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, wala tayo. Amen. We are nothing. Kaya sana mag-desire kayo ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. Kasi may mga kaloob siya. Alam niyo, hindi importante yung kaloob eh. No? Ang importante yung karakter mo na babago. Tama? Marami sa atin dito talented. No? Marami sa atin dito gifted. Pero kamusta yung karakter? Kapatid, tinawag ka para maging patotoo sa buhay ng Panginoon. Kaya sabi riyan, tuloy natin, sabi niya, sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Darating ang araw, pag nakaharap mo na si Lord, lahat yan mababago. Okay? Maliwanag? Bahagya lamang ating nalalaman ngayon, partial. Yung mga tinuturo namin, hindi sapat yan. Kaya kailangan ikaw mismo nagbabasak na. Bahagya, sabi nga nun. No? Kasi ang Bible po, pag pinag-aralan niyo yan, kahit yung buong buhay mo rito, no, hindi mo malalaman lahat ang katotohanan dyan. Malawak po ang nilalaman ng Bible. Okay? Hallelujah. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. 13. Tatlong bagay ang mananatili. Tingnan niyo po, tatlong bagay ang mananatili. Ang pagtitiwala, actually faith doon sa English. There are three things that will abide forever. Faith, tapos pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag tayo po'y naging Kristiyano, diyan tayo tuturuan ng Lord sa tatlong bagay na yan.
Hindi dapat mawawala sa atin ang pananampalataya kasi doon na please ang Lord, doon gumagawa ang Lord sa faith. Ama, wala na tayo sa law. Yung panahon po nila Moises, doon po nangyari yung law, binigay ang kautusan. Kasama na po yung 10 utos at marami pang mga utos, ceremonial, sacrificial na mga utos. Pero ngayon, nung dumating ang Panginoon, tinapos na po niya yan at ang pananampalataya na po ang naging basihan. Laws of faith. No? Pero sabi dito, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, especially sa sanctuary, ay mahabagin, maawain, at matulungin. Kasi diyan nag-work ang Lord. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Alam niyo, yung pananampalataya, napaka-importante sa Lord yan. Diyan gumagawa ang Lord kung naniniwala ka sa Kanya. Pero tapos yung pag-asa, minsan nawawalan tayo ng pag-asa pagka hindi answered prayer, pero hindi, ibig sabihin noon, hindi ka dinidinig ng Lord. Kasama mo siya. Mas may malaking bagay ang inihahanda siguro sa iyo si Lord, kaya minsan hindi ka agad niya sinasagot yung mga panalangin mo. Pero yung pag-ibig po, kailangan namumuhay tayo sa pag-ibig. Sino mahal ang Panginoon? Sabi ng Bible, hallelujah, inibig natin ang Diyos sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Sino first love mo? Sino first love si Lord? Lakas ng amen. Bisa masarap pakinggan yung magre-reply kayo di ba? Pero dapat nasa buhay natin yan. No? Okay? No? Kaya pag pinag-uusapan natin ang pangako ng Diyos, napakarami. Kaya kailangan mabuhay ka sa pananampalataya. Paano ka mabubuhay sa pananampalataya kung ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ng Panginoon? Dapat paniwalaan natin. Tama? At tapos, umaasa ka ngayon doon. Sabi ng Romans 5:8, hope, make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts. Okay, tingnan niyo yun. Romans 5:8. Yan ba tama? Pero pinakita ng Diyos sa akin, 5.5 pala, 5.5. At hindi tayo nabibigo sa ating, dahil pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakaranas na kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagkakaroon ka ng pag-asa. Hindi nawawala sa iyo yan. Diba? Tama? Sino nakaranas ng banal na Espiritu? Yung pong pagka na-born again ka, no? Na-born again ka, pinanganak ka sa spiritual. Ang tawag doon, no? Indwelling. Indwelling, nanahan ng Espiritu Santo. Pero pagka nabaptize ka pa ng Holy Spirit, yung buong kapuspusan, infilling. No? Infilling. Pinipil ka. Kasi Spirit siya, di ba? Binupusus ka ng Panginoon. At tapos kasunod nun ay yung empowering. Bakit binibigay yung banal na Espiritu? Para unang-una makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang gawin lahat yan. Sinasabi ng Lord, mahalin mo yung kapwa mo kung wala yung banal na Espiritu sa iyo. Na tutulong, gagawa sa buhay mo. Tama?
Kaya tayo, kung tinatamad tayo, kapatid, flesh yun, laman. Kaya kalaban natin talaga yung laman natin ang nananaig. Palagi. Tama? Pero sabi rito, Ephesians 5:18, magpakapuspos kayo sa banal na Espiritu. Tingnan nyo, Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing. O may aaray ba? Yung mga matatagal ng Kristiyano, lasenggo ka pa rin. Sorry, yung word ko, lasenggo, dahil ako'y lasenggo nung araw. Manginginom po ako ng araw-araw, halos lasing ako noon nung wala sa Panginoon. Barkada, nandyan yan eh. Yung mga lalaki, yan ang number one na isa sa mga nagiging problema. Tama? Oh, praise God. Tapos, kung may pamilya na tayo, wala tayo na ibibigay sa asawa natin, aawayin natin, bubugbugin pa natin. But praise God, mabuti ang Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos. Amen? Yan, sabi nyo, huwag kayo maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Di ba karamihan ng mga nangyayaring krimen ay under the influence of drugs and alcohol o wine, di ba? Eh, iba nangangatwira, si Kristo gumawa ng alak eh. Pagawin kita ng alak, gusto mo? Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Tama? Ang sarap na nasa Espiritu. Amen. Lalo na yung mga kantahan natin kanina, ang gaganda, di ba? Nakaka-touch, nakaka-bless. Amen! Oh, sino nagsasayaw kanina rito? Pwede ba natin isayaw ang ating katawan sa Panginoon? Kung hindi ka dancer, magiging dancer ka rito sa Lord. Amen. Si David nga, si David nagsayaw eh. Nagpuri. David, si hari po yun, no? Tapos bigla siyang, yung arko ng pinadala niya sa Jerusalem dahil napunta sa Pilisteo, no? Nung nadala nila sa Jerusalem, si David, nagpuri, nagsayaw. Sa harapan naman maraming tao, hari siya, nagsasayaw. Kaya yung asawa niya, medyo nilibak siya eh. Oh, nung nilibak niya siya rin David, hindi siya binigyan ng anak ng Panginoon. Naging baog siya. Kaya huwag niyo mamalitin, hallelujah, ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Whew, thank you, Lord. Thank you. Alam niyo, sa huling araw na ito, may matinding kilos sa banal na Espiritu. Nung Monday ko lang ata na-receive na inulit siya sa akin yung Great Awakening. Kaya kailangan talaga ng revival. Kanina nga, hallelujah. No? Ay, kahapon nga, napapag-usapan namin ni Pastor Pin yung kailangan ng church ang revival. Kasi kayo, matatagal na yung iba sa atin, nalalamig na although nasa church ka, pero yung spirit mo, hindi malaya. Kailangan nyo ng paghipo ng sariwang pahid ng banal na Espiritu. Huwag nyo sayangin, kapatid. Okay, makinig kayo. Huwag nyo sayangin yung anointing. Hindi kami tatayo rito without the anointing and the presence of the Holy Spirit. Mahirap. Mahirap mag-deliver ng message pagka hindi under the anointing of the Holy Spirit. Kaya pahalaga nyo yung anointing. Lahat ba may anointing? Pag born again ka, you have been anointed by God. Tingnan nyo, 1 John 2:20. Ngunit pinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. O, tingnan nyo. Ibig sabihin, malalaman mo lahat ang katotohanan na nasa Biblia pag ikaw ay may banal na Espiritu kasi siya ang author niyan. Siya sumulat niyan.
kinasihan niya ang mga tao para maisulat yung kanyang kalooban. Kaya yung mga nangyayari ngayon, lahat yan sa Biblia, yung buhay ng Panginoon nasa Biblia, nung pinanganak siya, kung saan siya ipanganganak, pati yung kanyang, pati lahat na pati sa krus, nakasulat na dyan. Kaya totoo ang Bible. Kung may mga tao na nagsasabing hindi totoo ang Bible, tanungin mo kung nabasa na niya lahat. Diba? Baka mamaya hindi naman nabasa, sabihin hindi totoo, ayaw lang maniwala. Sa iyo kapatid, totoo ba ang salita ng Diyos? Sino alam totoo? So, kung ayaw niyo po maniwala, tayo po magkakaproblema. Hindi na magbabago ang salita ng Diyos kahit ano gawin natin. Maniwala tayo o hindi, lilipas tayo o hindi. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah! Pinabasa ko isang preacher, nabi niya sa Facebook, sinare niya. Dahil tinuwid siya ng Panginoon. Sabi niya, no, meron bang problema sa Diyos? Wala, sabi niya. May problema ba sa salita ng Diyos? Wala. Na kanino problema? Tinatanong niya raw yung kongregasyon niya. Parang sinasabi niya, nasa atin ang problema, nasa inyo. Kinorek siya ng Panginoon. Huwag daw sasabihin na nasa mga kapatiran ng problema. Kasi sabi niya, sabi ng Panginoon, pinalified ko sila. Alam niyo ba ibig sabihin ng pinalified? Minarapat ko sila. Kaya mula no, pag nagtatanong na siya sa kapatidan, pag nagsasabi na siya, dahil tinuwid siya ng Panginoon, may problema ba sa Diyos? Wala. May problema ba sa salita ng Diyos? Wala. Then, purihin natin ang Panginoong Hesus, dahil kung hindi sa Kanya, hindi tayo naging marapat. Amen? Kung hindi sa ginawa ng Panginoon sa atin, yung kaligtasan na binagkaloob niya sa atin, hindi tayo makakarating ng langit. Kaya magpasalamat ka. Amen? Magpasalamat ka. Amen? Sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa kahabagan niya at kaawaan. Kundi wala tayo lahat. Punta tayo impyerno. Hindi po biro-biro pag tayo napunta ng impyerno. Kaya yung mga sambahayan ninyo, sineshare niyo ba, pinagpipray niyo ba? Kailangan niyo po silang idulog sa Panginoon. Hindi serious, hindi po, totohanan yan. Kasi hatulan ng tao, handog nila? Hindi sila lilinis ng banal na dugo pag hindi sila nakakilala. Kaya ang kaligtasan, napakahalaga niyan. Amen? Sino alam, mahalaga ang kaligtasan? Oh. Sabi ng Titus 2:13, o 2:12 muna. 2:11. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa mga lahat ng tao. Lahat gusto ng Lord maligtas, pero hindi nga po mangyayari dahil ayaw ng tao maniwala. Amen? Verse 12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan. Kaya nga tayo dapat mamuhay ng mayroong kabanalan. Ginawa kang matuwid, ginawa kang banal, ginawa kang karapat-dapat. Yan ang posisyon mo ngayon. Kaya kung ano man ang gawin ng ibang tao sa iyo,
No? Hallelujah. Hindi yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Minarapat ka, ginawa ka matuwid, ginawa ka banal. Amen? Kaya mamuhay kayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at hindi pag Sunday lang tayo maka-Diyos. Hindi pagka pumupunta ka lang sa church, hallelujah, tsaka parang doon ka lang gustong-gusto mong ugnayan. Hindi ganon. Okay? Tingnan nyo sa bahay nyo. Gusto mo ba linggo lang kayo nagkakausap ng asawa mo? Kaya maraming relasyon na nasisira. Tama? Tama? Sino may mga ganyang sitwasyon? Hindi na kayo nakikita halos sa bahay. Tapos, linggo na lang kayo minsan nagkakasama. Minsan, ngayon, ang problema dahil sa cellphone. Masig kumakain, magkasabay, hindi na nag-uusap eh. Nakatingin na sa cellphone. Aray! Andiyan ba kayo? Tama ba yung sinasabi ni Pastor? Di ba? Minsan, pag-gising natin, cellphone na hawak natin. Aray ba? Nakatingin na sa cellphone. Kapatid, tingnan niyo po ang buhay ngayon, iba na. Dahil yan ang nakasulat sa Biblia, yung technology ay advance at yan ang gagamitin ng dyablo para dayain ng tao. Ng Antikristo may maghahari, yan ang gagamitin, yung technology. Kaya maging handa na kayo. Amen? Okay. 13, last verse. Habang hinihintay natin ng napakagandang pag-asag, no? Hallelujah. No, yung greatest hope. Sabi nga na walang iba kundi ang malulahating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ngayon yung nangyayaring digmaan po sa Israel at sa Arab nation, nakasulat na po yan. No, yan ay palatandaan na babalik na ang Panginoon. Pag nakita nyo na yan, sabi nga, kasama pa po ang Russia dyan. Russia, papasok sila sa Israel. Di ba magkakampi Russia at saka Iran? Alam nyo ba yun? Sino nag-ano na balita? Subaybayan nyo po yan, nangyayari dyan. Nasa Biblia po yan. Nasabi pa, yan ang mga palatandaan na muling pagparito ng Panginoon. Alam niyo po, unang sinabi ng Lord, Matthew 24 bro. Pinakita niya yung templo. Nakita niyo ba yung templo yan? Sabi niya sa mga alagad. Lahat yan, darating oras na lahat ng yan ay guguho, babaksak. Nagtanong ng mga alagad, kailan po Lord mangyayari yan? Yan. At habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya, mga alagad, at tinuro sa kanya ang gusali ng mga templo. Ng templo. Isa lang po kasi templo noon, nasa Jerusalem. Okay? Ano sabi? Sinabi ni Jesus, tingnan nyo ang lahat ng yan. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, magigiba ang lahat ng yan. At walang maiiwang magkapatong na bato. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato. Lahat ay iguguho. Tinanong ngayon ng alagad, ang Panginoon, verse 3, halatang habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanya mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarili niya. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang mga palatandaan ng muli ninyong pagparito at ng katapusan ng... Tingnan niyo po ang unang sinabi ng Panginoon sa kanila. Verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Tingnan niyo, pinag-iingat na kagad sila. Ang mga kausap ng Panginoon dito ay mga alagad.
Mga Hudyo lahat yan, walang hintil, wala pa sa atin noon ang kaligtasan. Huwag kayong paradaya kanino man, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabing huwag kayong padaya kanino man, yung kanino man ay kasama ang sarili mo, pwede mong dayain ang sarili mo. Tama? Tama? Kaya mo dayain ang sarili mo. Sila pastor, kaya yung dayain. Hindi namin nakikita ang buhay ninyo. Pero ang Diyos di natin madadaya, di ba? Kaya sabi niya, kasi ang Diablo, ang layunin ng Diablo sa mundong ito, dayain ng tao ng kasinungalingan. Kaya huwag kayong padadaya, kaya kailangan alam niyo ang Bible. Alam niyo, may mga Kristiyano do, dati mga Kristiyano, nalihis sa pananampalataya. Tumatanggap ng mga aral na hindi na ayon sa turo ng banal na kasulatan. Kaya napakahalaga ng pagbabasa. Dahil pag hindi ka nagbasa, madadaya ka ng Diablo. Hello? Amen. Kaya nga, ini-encourage ko kayo magbasa. Ayaw ninyo baka madaya kayo ng Diablo. Kasi hindi nyo pinapahalagaan ng Bible. Hello? Sabi ng Hosea 4:6, my people are being destroyed for lack of knowledge. Kaya nga si Pablo, pag pinag-aralan niyo yung mga sinusulat niya sa mga churches, sabi niya sa Colossus, ano muna natin, chapter 1, verse 9 to 10, o tingnan niyo, Colossus. Kaya nga, mula nang mabaltaan namin ang tungkol sa inyo, yung pananampalataya nila, patuloy namin kayong pinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan niya nawa kayo ng karunungan. At pangunawa mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. That means, ang Lord ang mag-aayos sa buhay natin. Siya ang magtuturo sa kanyang salita. Yan ang papel ng banal na Espiritu. To guide us, to teach us kung ano sinasabi ng Biblia. Verse 10. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng walang exempted. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkilala sa Diyos. Hallelujah! Kailangan daw po, diyan mo makikilala ng gusto kung sino ang Panginoon sa buhay. Sino laging nakakarinig dito kay Lord? You see, pagka kayo nagbabasa, nag-instruct ang Lord sa inyo sa dapat na inyong maging buhay. Tama? Pag ayaw ninyo, hindi kayo mababago. Amen. Hindi kayo tatagal. Kasi ang hinihingi rito ay buhay. Hello? Tama? Maaaring maging religyoso ka lang. Sabi ng Biblia. Nasusulat yun eh. Pero kung ayaw mo magbasa, that means hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos. At ang number one signs na ikaw ay anak ng Diyos, meron kang kauhawan sa salita ng Diyos. Kasi turo yun. Saka ba pinanganak? Sa spiritual. Ano ba ang salita ng Diyos? Hindi lamang po natural yan, kundi spiritual ang nilalaman ng mensahe ng Diyos. Nung hindi ka born again, carnal ka. Tama? Nasa flesh ka.
Hello! Ngayon may pagkakaiba na born again ka, meron nang binago sa iyo ang Diyos, nanahan siya sa iyo. At pagdating ng oras, yung katawan mo na bubulok, Come on. ay hindi na mabubulok. Sino gusto nun? Kasi may buhay na walang hanggan. Isipin mo, kasama mo na ang Panginoon, walang hanggan. Kaya nasa inyo yan. Kaya yung mga apostol, nag-sacrifice sila. Kahit pinag-uusig sila, pinahihirapan sila, kinukulong sila. Yung iba nga, yung mga pinugutan pa ng ulo. Yung mga early Christian, matitindi ang karanasan nila sa pag-uusig. Pinakakain sila sa leon na buhay, sa mga hayop na mababangis. Kinukulong, tinotortured, nire-rape, ang mga babae. Tayo, mas papalad tayo. Wala tayong ganitong naranasan. Pero sa ibang bansa, gaya po ng sa Middle East Nation at sa Communist China, pag nahuli ka ron, pahirapan ka. Para i-deny mo si Kristo. Grabe. No, yung isang napakagandang nabasa ko, yung Heavenly Man, si Brother Yun, na nakulong, matindi ang karanasan niya para ipagkaila si Kristo. Yun lang kay Richard Wurmbrand noong sa Romania nang pinasok ng Germany. Germany no, Second World War. Siya mismo nung pinatawag ng mga German, lahat ng mga ministro, lahat ng pare, at komunista tayo, no? Sinabi nila, ang Kristyanismo at ang komunismo ay pareho lang. Okay? Lahat ng ministro, walang tumutol. Maliban si Richard Wurmbrand, ginanon siya na asawa niya, ipagtanggol mo, Panginoon. Gusto mo ba mawala ng asawa? Hindi bali mawalan ako ng asawa, wag lang traitor kay Kristo. Tinaas niya ngayon. Mula noon, nagsimula siyang pag-usigin. At tapos yung anak niya, ganito po ang nangyari. Dahil mananampalataya sila. Hinagis ng komunista yung Bible. Sabi sa anak niya, duran mo yan. Kundi papatayin kita. Ano po ginawa ng anak? Kinuha yung Bible, hinakap yung Bible. Patayin niyo na po ako, hindi ko magagawa yan. Tapos naman, sa harapan ng kanyang tatay, sinasabi, pag hindi mo pinagkaila si Kristo, papatayin ko yung anak mo sa harapan niya. Muntik na niyang sabihin na huwag niyo pa siyang patayin. Biglang sumigaw ang anak niya, Tay, huwag niyo ipagkaila ang Panginoon, di bali na akong mamatay. Huwag niyo lang ipagkaila ang Panginoon. Ganyan nila pinahalagaan ang Panginoon. Imagine, lahat ng ministro, walang tumutol sa mga komunismo, kundi si Richard Wurmbrand. Kaya napakasarap magbasa ng mga Kristiyano na nakaranas ng pag-uusig. Yung si Brother Yun, yung kuko mo dito, putusukin ng karayom. Yung dila mo, di ba merong ngayong electric na ginaganon? Kung yung kuryente, pangangangahin ka at gaganunin yung kuryente. Napakahirap. Pero tayo mga Kristiyano malalaya, okay? Pa-easy-easy tayo.
May prayer meeting, ayaw umatin. Yes. Prayer and fasting, wala. Pero pagka may feasting, pag may kainan, andyan. I'm sorry po, pero katotohanan yan. Kaya si Pablo, ang sarap basahin ng sinasabi ni Pablo eh. Sabi niya sa Philippians 3:8, tingnan niyo po. Hallelujah. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga. Yung mga ambisyon, inalista ni Pablo yan. Kung ano man ang magiging napag-aralan niya, natutunan niya, yung galing niya, isinipwera na niya, sabi niya, walang halaga kung ihahambing sa pagkilala ko Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtam lamang si Kristo. Ganyan ba ang desire natin? Ganyan ba ang puso natin? Siya ba ang desire natin? Hello? Si Pablo hindi nag-asawa eh. Diba? At sabi ron, verse 9 to 10, at ako'y naway maging kanya. Yan. Hindi sa nagtitiwala ako na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Tinuring siyang matuwid. Tayo man, ganun din. Matuwid ka na dahil kay Kristo sa ginawa niya. Amen? Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. At verse 10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Amen! Kayo ba, gusto niyo ba makilala si Kristo? Sino gusto makilala pa si Lord? I hope magbasa na kayo, makikilala niyo siya. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya. Tingnan niyo, makabahagi pa. At matulad sa kanya sa kamatayan niya. Ang pinagdaanan ng Panginoon hindi madali. Nagbuwis ng buhay para sa atin. Sino narito nasampal? Meron ba? Sino narito nasuntok? Natadyakan, inalimura, hinamak, dinuran, at lahat ng kalapastanganan ginawa sa ating Panginoong Hesus. Linagyan ng korona ng tinik. Pero praise God naman ang mabuting balita ron. Dahil sa mga latay ng Panginoon, tayo nagsigaling. Can you say amen? Tingnan niyo po ang kabutihan ng Lord. Kaya kapatid, kung ikaw may dinaramdam ka, kaya kang pagalingin ng Lord. Amen? Yung mga pinagaling dito ng Lord, ang dami. Diba last week, teacher ka, tumayo, nagpatotoo, pinagaling siya ng Lord. Imagine ang blessing na yan. Kung sa doktor, gagastos ka, gamot, at iba pang mga bagay. Ngunit kay Lord, lahat inako ni Lord para tayo'y maging malaya. Tayo'y gumaling, amen, sa mga latay ng Panginoon. Kaya kailangan lang matuto tayong magmahal at pasalamatan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi po ng 1 Peter 4:8, tingnan niyo po. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sino gusto may love? Meron ba? Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo,
Mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Bakit? Pagka tayo namuhay sa pag-ibig, nagtatakip daw ito ng maraming kasalanan eh. Ibig sabihin, nawawala yung mga kasalanan kagaya ng pagkamuhi. Pagka namumuhi ka, mamamatay tao ka raw, sabi sa 1 John eh. Grabe, no? Namumuhi ka lang, mamamatay tao ka na pala. Si Cain, di ba? Namuhi siya. Kaya napatay niya si Abel. Nakukuha niyo? Kaya sa mga anak ng Diyos, bawal sa atin na namumuhi sapagkat pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sino lang pinatawad na sila? 1 John 2:13, bro. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakikilala niyo siya na mula pa sa simula ay narena. Verse 12 nga, verse 12. Ayan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak. O, sino mga anak ng Diyos? Dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Wow! Grabe, di ba? Dati, sama-sama mo, ang dami mo nagawang kasalanan, pero pinatawad lahat yan ng Diyos. Sabi nga, madalas natin sabihin dito, kasi lawak man ng barko, yung malaking barko man, ang nagawa mong kasalanan, ngunit kasi lawak naman ang karagatan, ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Grabe, di ba? Hindi sa ginawa ng Panginoon sa krus, wala yan sa atin. Wala tayong kapatawaran. Hindi tayo magiging marapat, hindi tayo magiging malinis. Pero nakakalungkot nga, ayaw ng Kristiyano mag-alab. Paano yung mga tao sa kapaligiran natin? Lahat siya pupunta ng impyerno pag hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, it is our responsibility na magamit ng Panginoon. At ikaw rin, kapatid, pag bumalik ang Panginoon, tiyakin mo na makakasama ka niya sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, pinananahan ka raw, ginawa kang banal, templo ng banal na espiritu kasi babaguhin niya yung katawan mo eh. Samantalahin na natin ang pagkakataon dahil hanggang malaya pa tayo. Dahil darating ang Antikristo, maghahari yan, papipiliin ng tao kung gustong umanib sa Kanya. At pagka naanib ka sa Kanya, lahat naman ng kahirapan mararanasan mo sa mundong ito. Sa susunod, pag-aralan natin yan. Pero ginigisi ko lang ang damdamin ng bawat isa. Gusto niyo ba maging on fire sa Lord? Kasi sabi niya nga, vast experience ang mararanasan ninyo. Tingnan niyo yung mga alagad, di ba? Nung nabaptize sila, nagsalita sila sa ibang wika, nagpagaling ng aral, nagpagaling ng mga may sakit. Di ba? Sabi nga sa Acts chapter 5 eh. Yung si Peter lang, yung anino niya eh. Ang madaanan, gumagaling. Grabe. Signs, wonders, and miracles ang naranasan ng mga naranasan yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ang word sa akin nga ng Lord, demonstration of His Spirit and power. Pagka kayo po ay nagpagamit sa Lord, maranasan nyo ang demonstration of Spirit and power. Amen. Kung ikikwento na nga namin sa inyo yung mga naipag-pray natin na pinagaling ng Lord, yung mga isang ichik na
Siya na lang natira doon sa may COVID. Nasiniran ko, tinawagan ako ng sister, nakalimutan ko ang pangalan. Hallelujah. Pinasyaran sa akin, sinir ko, kinausap ko, pinag-pray ko, pinagaling ng Panginoon. At yung mga kasama niya lahat doon sa kwarto nangamatay, siya nabuhay. God is good. All the time, God is good. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Amen. Kaya natin binasa kanina na hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts. Habang tayo may buhay, buhay ang Panginoon at makapangyarihan na gagawa sa ating mga buhay. Amen! Kaya seryosohin mo na yan, kapatid. Be serious. Kasi yung relasyon mo sa Diyos ay pangwalang hanggan. Ikaw ay naging anak niya, pinagmamalaki ka niya. Sino alam? Responsible sa iyo ang Lord. Dito yung may mga anak, di ba? Mga anak natin, responsible natin na palaking sila na maayos. Ganon din ang Diyos sa atin. Kaya concern ang Diyos sa iyo, kapatid. Concern man Diyos sa iyo. Kaya nga sabi, cast all our cares upon Him, for He careth for us. Bigay mo lahat ng pasanin mo sa Diyos sapagat ikaw ay mahalaga sa Kanya. 1 Peter 1:5-7. Huwag kang magugulumihanan. Ang dali natin magulumihanan eh. Diba? Yung isip natin, laging inaatake ng kaaway yan. Diyan ang battle. At pag wala ka salita ng Diyos, maniniwala ka na totoo yung nangyayari. Pero lahat ng yan, kapatid, ay mababago pagka si Kristo ay nasa iyo. Iwanan ko na lang isang verse sa inyo. Isaiah 61 verse 7. Tingnan niyo po itong verse na ito, napakaganda. Sa halip na kahihiyan, doble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain. Woo! Thank you, Lord. At talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Wow! Can you say, wow, Lord? Grabe ka, Lord! Magiging maligaya kayo magpakailanman! Lahat yan gusto natin, di ba? Pero yan ang pangako ng Diyos, sa halip na kahihiyan. Siya na kasi ang nahiya, siya ang tumanggap ng kahihiyan natin. Yung kahihiyan na maaaring maranasan, siya na po ang tumanggap niyan. Para hindi ka mapahiya. Amen. At doble ang natatanggap ninyong pagpapala. Double portion. Noon nireveal sa akin yan, sinishare ko sa church sa kabila. Kaya yung mga kapatid, blessed na blessed talaga. Kaya yung mga naniniwala rito sa sinasabi ng Panginoon, mangyayari ang salita ng Diyos. Holding on to Him, humawak tayo sa Kanya, sabagat siya ay tapat sa Kanyang salita. Amen? Amen? Kaya nga, tayo'y puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya, puno ng pag-ibig ng ating Diyos. Sapagat siya'y buhay sa atin. Tama? Sino buhay ang Panginoon sa kanila? Dapat ma-excite kayo. I tell you, pagka dadating kayo sa church, excited ka. May gagawin ng Diyos. Doble daw niya yung pagpapala. Basta ikaw ay sumunod sa Kanya. Amen!
Yung hinihiling mo, mangyayari yan basta maniwala ka lang. Huwag ka lang magmadali. Basta hayan mo si Lord ang gumawa sa bawat sitwasyon sa iyong buhay. Amen! Amen! Oh. Be excited. Hanarababa, hanarahayarabahande. Oh, yanderahande. Nakahanda na raw po lahat yan. And the full portion of my blessing shall become upon you, says the Lord. For I, the Lord, never change. I change not. Just continue to believe me, says the Lord. You are mine, sabi ng Lord. Pag-aari kita, anak. Akong gagawa sa iyo sa lahat ng iyan. Kailangan mo lang maniwala, magtiwala sa akin. At patuloy na ibigay ang buhay mo para sa akin. Gagawa ako ng dakilang bagay sa buhay mo na hindi mo kayang isipin. Gaya na sabi ko, hallelujah. He that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Yan ako, anak. Hindi mo pa inihiling, alam ko na. Basta't magtiwala ka nang naaayon sa aking kalooban. Halika, anak. I want to feel your life. Sino po rito ang may kailangan ng prayer? Just come. Kung may sakit, karamdaman ka, lumapit ka. Bibigyan ka ng kagalingan ng Lord. Kung nangangailangan ka ng alab at apoy, you will experience vast experience, sabi ng Lord. Marami akong gustong gawin sa inyo. Patutunayan ko sa inyo na ako'y kasama mo. Kung ikaw ay magtitiwala. Alika, anak, lapit. Sige po, kung may kailangan kayong prayer, just come. Hanarabababa, hanarahayaraba. Oh, there is an overflowing of the Spirit that is flowing right now. Hanarabahinarhanda. Yanarahanda rahaya. Lapit, lapit po kayo. Hanarahaya rakandarahaya. Halika, anak. Lapit po yung mga prayer. Just come. Kung kayo po ay nangangailangan ng kapuspusan, hilingin nyo sa Panginoon na puspusin kayo. Yan narahandarahaya. O mga dakilang bagay ang inihanda ko sa inyo, kung alam nyo lang yan. Huwag kayong matatakot, anak. Ang aking salita ay makapangyarihan at buhay. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Lapit lang, anak, lapit. Handarabababaya, mama. Patuloy tayong lumapit at mag-pray personally sa Lord. Yes, yes. Handarabababaya, babababa. It is my spirit that will guarantee success, sabi ng Lord. It is my spirit that will work to the fullest. In every battle, it is my spirit that will work. Surrender natin ang buhay natin sa Panginoon at manalangin tayo. Sabihin natin ito, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang Diyos. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inihiling ko, Lord, patuloy mo ko samahan at patuloy mong patawarin lahat ng aking pagkukulang at mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking buhay sa iyo. Inaanyahan kita na patuloy na manahan sa akin. At puspusin mo ako
ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Linisin mo ako ng banal mong dugo at iniaalay ko ang aking sarili sa iyo. Patuloy mo kong baguhin, patuloy mo kong samahan, at mabuhay ka para sa akin. Salamat, Lord, sa kapatawaran, sa kalinisan, sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin. Na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pababayaan. Touch me, Lord. Heal me, Lord. Set me free, Lord, from all bondage, from all the words of the enemy, sabagat you are the winner, Lord. By your stripes, I am healed, Lord. I am claiming healing, Lord, right now. Oh, narababahandara. Ako na lang po mananalangin para sa inyo. Father God, sa oras na ito, nandito ang mga anak mo. I pray, Lord, ipatong mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong kamay sa kanila as we pray for them. Kung may sakit karamdaman, hayaan mo, Lord, pawiin mo ito in the name of Jesus, oh God. For there is healing in your name. There is power in your name. There is strength in your name. Heal them, Lord, right now. Handaraba, handarahay. Handarabababayan, narahada. Pastor Pin, Pastor Rabel, pwede tayong mag-minister sa kanila. Oh, hallelujah. I pray, Lord, for your complete healing kay Sister Wilma. Strength, Lord. Healing. Power. Power upon you now. Touch. Power. In Jesus' name. Touch, Lord. Touch. Yes, Lord. Touch. Complete healing, Lord. Complete healing. Name, Lord. Power. Jesus. Set them free, Lord, from all bondage. Power of the enemy. Begun in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you. I pray, Lord, hallelujah, for your blessing, Lord, kay Cheryl, kay Sister Cheryl. Lord, touch her, complete her, Lord. Hayaan mo, Lord, ang kapangyarihan mo. Ang siya maranasan niya, ang kalayaan, kaligtasan, kapayapaan, kaaliwan, Lord, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Move upon her. Touch her, Lord. Touch. 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 Touch her, Lord. Thank you, Lord, sa buhay niya ng kaming kapatid. Lord, kung meron man siya nararamdaman, ikaw ang patuloy ng palaya. Aliwin mo siya, Lord. Aliwin mo siya. Don't be afraid, says the Lord. I need you, my daughter. I love you with an everlasting love. Thank you, Lord. Huwag ka Jesus' name. matakot, huwag ka mag-alala. Ako may hawak sa Jesus' buhay. name. Yes, yes. Lord, complete healing and deliverance. Power! Touch her, Lord. Touch! Power upon you now. Receive healing. Receive forgiveness, says the Lord. You are free, says the Lord. You are free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Handara, yandara, handara. Power upon you now. Power upon you now, says the Lord. Handara, bayira, handa, strength. Strength, my daughter. Strength is upon you now. Be filled. Filled. Touch, Lord. Touch. Complete healing, Lord. Complete deliverance. Power. Set her free, Lord. Set her free by the power of the name of Jesus. I release blessing upon you. There is strength upon you. There is strength. You are free. You are healed, says the Lord. I'm with you. Complete healing upon you now. Power! Let her be filled. Let her be filled.
Meron pa ba ho dyan? Meron pa? Pastor Rabel, may word ba si Lord? May pinasasabi ba? Sabi lang po ng Panginoon kanina, no, habang nanalangin si Pastor Tony, maglaho ang langit at lupa, ngunit ang salita ko ay mananatili. Sa lahat ng binanggit po ni Pastor Tony kanina, binanggit rin po niya yun, no? Lahat ng pangako ng Panginoon ay panghawakan po natin dahil lahat ng ito ay mawawala. Guguho ang lahat ng ito, pero ang pangako ng Diyos ay mananatili sa atin. Thank you. Hallelujah. Sino pa ba mayroong sinasabi si Lord sa inyo? Ipangungusap ng Lord. Hanarabadayan. Sabi ng Lord, anak, narito ka. Dahil maganda ang plano ko sa iyo. Hindi aksidente kung bakit kayo narito, tinawag kayo ng Panginoon. At gusto kanyang gamitin. Kung handa ka, anak, yung presensya at kapangyarihan ko isa sa iyo. At magpapayag ka sa maraming tao. Magmamanifest ang aking presensya at kapangyarihan. And you will be used mightily for my glory, says the Lord. There is power and anointing that is working in you. For I never change, says the Lord. Yes. Just be filled with my spirit. Be filled with my glory, sabi ng Panginoon. Just give me your heart. And I will do the rest, said God. Thank you, Lord. Lord, I pray. Tayo po'y manalangin sa mga anak mo narito sa araw na ito. Alam ko, Lord, may ginawa ka, may pinagaling ka, may pinalaya ka. May iniligtas ka, Panginoon. Lord, salamat sa mga lalaki at babaeng ito na umuuna ng iyong kaharian at katwiran sapagkat ang lahat ng bagay ay pawang idadagdag mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Continue to bless, continue to touch, continue to empower and heal them, Lord, and deliver them from all bondage and the wars of the enemy through the mighty name of Jesus. I release blessing of peace. I release blessing of joy. I release blessing of power. Be upon you now, says the Lord. Handarabahanda. Oh, thank you, Lord. Handarabasande. Walang mahirap sa iyo. Walang imposible at walang mahirap na bagay kapag kami maniniwala at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord! Hallelujah! To you all the praises, to you all the glory, to you all the honor and thanksgiving be given unto you now and forever. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and Amen. Good morning po. God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon.